Hey guys, it's me again, JB Lubog Smith, and for today's video guys, pag-uusapan naman natin yung about sa pandemic na nangyayari ngayon dito sa mundo natin. At hindi lang dito sa Pilipinas, kundi mas grabe pa sa ibang bansa, kaya sobra-sobra ang stress, depression, anxiety na nararanasan ng lahat ng tao, especially lalo na sa mga lugar na sobrang apektado nito. Kaya naman yung iba, kung ano-ano ng mga hanap buhay yung mga ginagawa, lalo na yung mga hindi na nakabalik sa kanilang mga permanent work o trabaho. So yung iba, aminin man natin sa hindi guys, halos lahat ngayon talagang ang income nila is kinukuha na lang nila sa online. Lalo na yung mga online seller, lalo na yung mga nagdi-dealer ng kung ano-anong items, nagsusupply, and especially sa mga supplier syempre na talagang mas malaki yung kinikita kaysa sa mga reseller or sellers. Then guys, remind ko lang sa inyo guys, this is only my self-opinion, and also yung ibang details na sinasabi ko sa inyo guys is na-research ko lang din and as my observation sa environment at sa mga nangyayari talaga dito sa mundo natin guys. So sobrang hirap ng nararanasan natin ngayon, and I hope guys lahat ng nakakaranas ng depression, hindi lang ako kundi pati kayo, nandyan yung lungkot, nandiyan yung depression, nandiyan yung anxiety, nandiyan yung pains, tapos nandiyan natin yung mga iba't iba pang klase ng problema na nararanasan natin. Kasi guys, 'di ba? Back to reality tayo, back to normal. Kumbaga, nung normal pa yung sitwasyon natin sa mundo natin is marami na tayong problems, marami na tayong iniisip o responsibilidad. What more pa kaya ngayon talagang may pandemic tayo, as in pati na tong kumahalat na sakit na COVID-19, so ang dami-daming naapektuhan. So as my observation guys, and according to DOH, and pinupost naman nila sa FB page yung mga details, almost road to 100k confirmed cases na tayo sa Pilipinas guys. Kaya dapat tripleng ingat ang kailangan natin. So ang mai-advise ko lang syempre, ang apat na pinaka-importanting tatandaan natin guys is number 1, kailangan meron kang disiplina sa sarili mo. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, so hindi ka makakasunod sa mga protocols, hindi ka makakasunod sa mga inuutos ng mas nakakataas sa atin. Kung wala ka rin disiplina sa sarili mo, hindi mo maiingatan ang sarili mo, and also hindi mo maililigtas ang kapwa mo, especially ang sarili mo at ang pamilya mo. And then idagdag na rin natin dyan yung health mo. So dapat may disiplina ka para at least maalagaan mo yung health mo at yung sarili mo. Number 2 is kailangan may proper hygiene ka. So kung wala pang pandemic noon na mahilig ka naman mag proper hygiene, what more pa kaya ngayon na syempre dapat doble mo yung proper hygiene mo para at least kahit papano ma-avoid natin na magkaroon tayo ng ganitong sakit. And aminin man natin sa hindi guys, napakahirap ngayon ng mga sitwasyon, lalo na ng ating mga frontliners. Saludo tayo sa lahat ng frontliners. Hello po sa mga frontliners na nanonood, and saludo po kami sa inyo sa lahat ng katapangan nyo. Especially guys kailangan din saluduhan natin lahat ng OFW out there na lumalaban para sa hanap buhay nila at lumalaban para makaiwas sa ganitong sakit at makasurvive ngayong pandemic at lockdown dito sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas guys, especially sa iba't ibang lugar sa mundo, as in almost 80% of Earth is, alam mo na, apektado sa pandemic na nangyayari sa atin ngayon guys. Nakakapanibago man guys, pero at least kailangan nating maging ready. Kailangan nating may tinatawag tayong motto sa buhay na expect the unexpected.
ah, happenings, mga kung ano-ano pang mangyayari sa atin kasi wala naman tayong kasiguraduhan sa mundo guys kasi nga lalo na to itong nagaganap ngayon na pandemic sa atin is last year pa lang na napagnipan ko na to pero I'm not forcing anyone to believe my opinion and this is my vlog so you can watch or you can ignore this video or if you don't want to watch this video then please like so if you want to subscribe so thank you and if you don't want to subscribe my channel and it's okay at least napakinggan mo tong video na to kahit saglit lang or syempre mas maganda kung ma-appreciate ko at matatapos mo tong video na to. And yung number 4 nga pala natin guys, wag natin kalimutan manalig sa Diyos. Kasi lahat ng problema natin, lahat ng pagsubok natin, talagang mayroong solusyon na inihanda ang Diyos para sa atin. Kung sino man yung Diyos na pinaniniwalaan nyo, yan, meron siyang inahanda sa atin. And also, minsan kasi may pangyayari sa atin guys na nakatakda na talaga. So, kahit pilit nating baguhin yung tadhana o yung mga pangyayari sa buhay natin, talagang nakatakda na to sa bawat isa sa mundo o sa bawat tao na nabubuhay dito sa mundo. Kahit sa mga animals, kahit sa mga plants, kahit sa mga nature, things natin dyan. So, lahat yan nakatakda na at tinakda yan ng Diyos. Lahat na mangyari. So, wag lang natin kalilimutan guys talaga ang manalig tayo sa itaas. And syempre guys, real talk, kumbaga, hindi naman sapat lang magdasal-dasal ka lang. Syempre, kailangan mo rin namang kumilos. Especially ngayon na may pandemic tayo guys. Tripleng sipat ang kailangan natin kasi para makasurvive tayo. Kasi syempre, no, kakaiwas mo nga sa COVID kung namatay ka naman sa gutom. So, paano ang pamilya natin? Paano ang sarili mo? So, kailangan guys, maging creative tayo, maging tawag dito, maging informative tayo sa sarili natin, hindi lang sa sarili natin pati sa mga mahal natin sa buhay, maging mas malakas tayo. Kumbaga, ako nga emotional akong tao, madali akong masad, madali akong madepress. So, kaya tinitriple ko yung pagpapalakas sa sarili ko kasi just because may umaasa sa akin na family ko, especially my partner and my kids. So, kailangan strong tayo, di ba? So, yun lang guys. And yung mga nangyayari ngayon guys, I think nakatakda na yan. So, wala tayong dapat sisihin guys na hindi tayo pwede manisi na dito sa bansang to, hindi na tayo mag-mention ng bansa guys dito sa bansang to, dito dapat nang sisihin kasi sa kanila nagsimula tong sakit na to kumakain sila ng kung ano-anong gantong mga animals, kung ano-anong mga hindi dapat kainin kinakain nila. Hindi na dapat tayo magsisihan guys kasi andyan na yan nandyan na. So, kung nangyari na at nandyan na, ang kailangan natin is magtulungan tayo, cooperate tayo sa mga nakataas, sa mga DILG, sa mga local government, sa DOH at sa World Health Organization. Lagi dapat tayo updated sa kanilang mga detalye guys. Kasi, lalo na yung mga nakikita ko nagra-run sa Facebook guys na okay, so sinisisi nyo yung presidente natin. Guys, presidente, sinisisi mo? Kung ikaw nga na simpleng tao, pwede kang sisihin ng kahit sino. Oo, may karapatan kang manisi ng tao, pero guys, hindi biro ang trabaho ng isang presidente. So kung ayaw mo sa presidente natin, so wag mo sundin lahat ng sinasabi ng government. Huwag mo sundin lahat sinasabi ng gobyerno o ng presidente o kung sino man mga nakaupo sa politics natin, industry. So, huwag ka sumunod. Diba? Botante ka, so bakit ka bumoto? Hindi mo binoto yung presidente kasi ayaw mo. Ngayon, may nagagawa siya sa bansa, nag-iinarte ka. Nagre-reklamo ka, nagra-run ka sa Facebook. Lalo na yung mga nakakita ko na i-real talk natin yan guys since
It's Real Talk Time videos naman yung mga pinapalabas natin dito ngayong episode 3 natin dito sa pangalawang channel ko. I-real talk na natin lahat yan. Lahat na nagra-rant about sa president natin. So, huwag kayong manisi guys. Kasi kung kayo ang nasa kalagayan ng presidente, magagawa nyo ba lahat yan? Magagawa nyo ba lahat ng issue na yan? Magagawa nyo ba lahat ng mga details, mga paperworks? Magagawa nyo ba lahat ng responsibilidad na yan? Diba? Huwag tayong maging hypocrite. Huwag tayong magpaka ignorante sa sarili natin. Know your worth, know your limit. Kailangan alam mo lahat yan. Diba? Pati sa pagpapasara ng isang istasyon sa TV, kailangan ba is i-bash nyo pa lahat yan? Hindi nyo na kailangan i-bash yan, lalo na't may pandemic tayo. But, yung pagrarally about sa ABS, alam nyo na kung anong channel yun. Although may mali naman sila kasi nga siksikan sila, wala na masyadong halos social distancing, lalo na't may pandemic tayo. Oo, kailangan mag-ingat, pero hindi rin natin sila masisisi guys. Ang daming nawala ng trabaho sa ABS-CBN, so hindi natin sila kailangan sisihin, kasi kung sa inyo nangyari yan, nawalan kayo ng hanap buhay, so ganyan din yung mararamdaman nyo, diba? Ayoko na din pag-usapan kung sino yung mga artista nagra-run sa Facebook about sa pagpapasara ng isang istasyon na kilalang istasyon sa TV. So, hindi rin natin sila masisisi guys eh. May kanya-kanya tayong buhay. 'Di ba? Yung iba nga na maraming pera, malaki ang karir, na i-stress, what more pa tayo? So, wag na tayong makialam sa buhay ng iba guys. Yung mga basher dyan ng kung sino-sino, lalo na yung mga basher ko, guys, please stop this bitch. Alam mo yun? Yung pagiging bitch nyo sa sarili nyo, tigilan nyo kasi wala naman kayong mapapala eh. Mag-bash kayo na mag-bash na mag-bash na mag-bash. Sino ba mapapagod? Kayo. Diba? Lalo ngayon may pandemic guys, intindihin natin ang sarili natin. Mag-focus tayo sa family natin, sa career, at kung paano tayo makakasurvive. So, yun lang yung mga lahat ng masasabi ko guys, at wag na wag nyong laging kalilimutang manalig tayo sa ating Panginoon, kung sino ang ating mga Panginoon. Nakikilala nyo sa ako si Jesus Christ. Although I have a bad experience before and hindi ko nasasabihin dito, but loyal pa rin ako kay God kasi I'm alam mo na, Catholic ako eh, diba? So, yung mga panghuhusga nyo sa tao guys, imbis na mag-chismis kayo, manghusga kayo ng tao, although medyo lumalayo na tayo sa topic natin guys, but kasama na to dito sa topic natin ngayon kasi andito tayo sa realidad eh, diba? So, kailangan mag-focus kayo sa sarili nyo, mag-isip kayo ng pagkakakitaan nyo para makasurvive kayo. And although I know wala akong karapatan mag-advise sa inyo na ilibangin nyo yung sarili nyo para makaiwas sa anxiety and depression kasi may pandemic at mga nararanasan natin ngayon sa buhay. And kasi ako guys, almost 2 months na akong depressed and may anxiety, so nililibang ko lang sarili ko sa pag-vlog, pag-tiktok, pag-facebook, paghahanap ng kung anong income para lang makasurvive. Alam niyo yun guys, kailangan natin maging strong, diba? At wag niyong kalilimutan syempre yung disiplina, proper hygiene. Sumunod tayo sa mga protocols guys, kasi ang dami-dami kong nakikita kahit sa palengke, kahit dito sa Cavite City. Shout out to Mayor of Cavite City. Please po, gawa nyo na action na ang dami pa rin hindi sumusunod sa protocols natin, na lumalabas ng walang mask, pinababayaan yung mga bata sa kalye, ultimo sa barangay namin, ganun eh. I don't know kung alam yan ng mga nakaupo, but kung sa tapat lang mismo ng bahay nyo or sa pintuan or sa gate, okay lang yan kasi properties nyo yan eh. Pero kung hahayaan nyo sa gitna ng kalye yung anak nyo, nga lalot na yung may pandemic,
disiplinahin nyo rin yung sarili nyo bilang parents para naman sa ikaliligtas ng inyong mga anak. Diba? At sa mga hindi sumusunod sa protocols, especially sa mga hindi na nagmamask, kasi dahil ko nakikita nakamask ka nga, pero nakalabas yung ilong mo, bibig lang yung nakatakip sa'yo. So, it's not safe, diba? Huwag lang mask. Pag lalabas ka ng bahay, mag-mask ka, mag-alcohol ka, at i-disinfect mo yung sarili mo pag every time na umuwi ka sa bahay mo. So, yun lang yung masasabi ko, guys, and I hope nakatulong tong video na to sa mga nanonood, and I hope may mga nakuha kayong information, advices, and also nakarelate kayo sa mga real talk na sinabi ko. So, yun lang, guys. Thank you for watching this video at magkita-kita tayo sa episode 4. Thank you very much, and abangan nyo yung pasabog na giveaways natin dito sa second channel natin once we reach the 500 subscribers. Sa ngayon, konti pa lang tayo. Kasi second channel ko to and bago to, so nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin kahit nakailang channel na ako, nagugulat sila, boss o kaya idol, bakit kumunti subscribers mo ganyan. I'm sorry because kasi ito yung bago channel ko, etc. Hindi ko, nakapagod na rin ako magpaliwanag, so kada vlog ko minsan sinusingit ko na lang the explanation ko para mas maintindihan nila. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. Magkita-kita-kits tayo sa episode 4 natin dito sa second channel ko. And this is Jerry Smith. At nagsasabi sa inyo na isang katagang, disiplina ang kailangan para tayo makasurvive. So yun lang, guys. Thank you for watching this video and take care and God bless and see you.